Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, marami pong salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to make use of this opportunity to express my thanks and appreciation doon po sa ating for our subscribers, sharers, and viewers po natin, no? Because of your help, no? Hanggang ngayon ay nandito po rin tayo. Nakapagbigay po kayo ng inspiration o motivation sa inyong lingkod na mapalawig pa natin at magpatuloy ang ating advokasya. Okay? And uh, and I have also a good news, no? Uh, ang Batas Pinoy po, meron na po tayong ah, account, no? Page po, Batas Pinoy page po natin sa Facebook. This is in response to the incessant demand or request from our viewers, subscribers na magkaroon po tayo ng alternate na platform, no? Aside from YouTube, na magkaroon tayo ng account sa Facebook so that we can effectively enhance our capacity na ma-reach out po natin ang ating mga kababayan, no? At pakitulungan po ninyo ako, no, na ah, magkaroon po tayo ng followers din, no, sa YouTube because kabubukas pa lang po ng ating Facebook account ng Batas Pinoy, no, sa Facebook. So as of this time, no, baka mabibilang lang po sa mga daliri ang nakakaalam po dito o yung ating followers. So please help me paki-disseminate po yung ating ang good news nito, no, sa ating mga kababayan, sa inyong kamag-anak, kaibigan, kakilala, no, na ang Batas Pinoy po ay meron na po tayong page po, no, sa Facebook po. Okay? And I hope na matulungan po niyo ang inyong lingkod, no? At magpatuloy po ang ating advokasya na mapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kababayan. Of course, I would like also to take use of this opportunity na pasalamatan po, no, ang ating mga subscribers, viewers, and likers po. At kung hindi naman po kayo subscribers, dahil base po sa datos po ng YouTube, ay majority po ng nanonood po sa atin ay hindi po subscribers. Okay? At kung hindi pa kayo napag-subscribe at if you find our videos interesting, informative at nakakatulong, hindi naman po siguro kalabisan, no? Pag ako po hihirit po sa inyo, makiusap na paki-hit po yung isang subscribe, share, and like po natin, no? Upang sa ganun ay manotice po tayo, matulungan po inyong abang lingkod na mapalawig pa ang ating advokasya. And of course, huwag niyong kalimutan paki-click po ang notification bell para every time may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala kayong mamimiss. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Okay, let us now proceed, no, with our discussion sa episode po na ito. Ang episode po nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ni Robert Toriba, 1049. So, I hope I got it right, okay? At tungkol ito sa usaping divorce, okay? Tulad ng nasabi po natin, alam na po natin, nasa Pilipinas po, wala po tayong tinatawag na absolute divorce, okay? Maliban na lang sa mga kapatid po nating mga Muslim, no, under the Sharia law, ay meron po silang divorce, pero limited lang po yan, no, sa ating mga Muslim brothers po natin, okay? Now, with respect po dito sa ibang areas po, no, ay wala po tayong divorce except po sa ilalim po ng ating Family Code, Article 176, kung di ako nagkakamali, ay pag nagkaroon po ang isang Pilipino married to a foreigner, okay? And ang yung foreigner po, dinivorce siya, okay? Uh, in this case, no, kahit na hindi hindi wala tayong divorce sa Pilipinas, ay yung Filipino spouse po, no, wherein na-divorce niya sa kanyang at sa isang kanyang partner na is no longer her husband or wife, ay
mag-benefits din po siya doon sa ginawang divorce. Otherwise po, unfair naman po yun, no? Kung ang isang Pilipino married to a foreigner, nag-divorce na, tapos itong Pilipino o Pilipina ay hindi pa pwedeng mag-asawa dahil ay walang divorce sa atin, no? So marami na pong desisyon na ating Korte Suprema dyan na inaffirm po ang constitutionality ng batas nito. Okay, now let's now come uh, to the question po sa atin ni Roberto Riba. Okay, sabi niya, tanong ko lang po, pwede po bang makapag-apply ng diborsyo ang kahit sino sa aming mag-asawa na kinasal kami dyan sa Pilipinas at ngayon po ay nakatira na kami sa UK at naging British citizens kami pareho. Pwede bang dito sa UK mag-apply ng diborsyo ang isa sa amin? Well, of course po, yeah. Since you are already a citizen of UK and you are now a resident in fact of UK, okay, you are now therefore covered by the laws on of UK kasi po yung po sa ating Article 15 ng ating Civil Code, no, yung ating laws on family rights including the laws on marriage, no, another at saka ibang nationality ng isang tao, no, is governed by your the Civil Code, no, and is applicable to Filipino residents residing abroad or living abroad. So in your particular case, since US citizen, UK citizen na kayo at you are now residing in the UK, yes, pwede po kayo mag-divorce in accordance with the laws of UK. Pag valid po 'yon under the laws of UK, then you can go ahead. So kahit nga isa po sa inyo pwede na po. Pero wag po kayong tumigil doon, okay? Kasi meron pang mga formalities na dapat gawin kasi kasal nga kayo sa Pilipinas. So insofar as the laws of the Philippines concerned, sa records po ng Civil Registrar at saka sa PSA, no, Philippine Statistic Authority, may married pa rin kayo. Okay? So gusto para ma-cancel nito, ma-cancel na yung record ninyo doon sa Pilipinas. Ito naman optional lamang, no? Because insofar as kung kayo citizen na sa UK, nasa inyo na yan, no? Kung mag-grant na yung divorce, you can remarry, no? So wala na magiging you cannot be held liable for bigamy kasi you are already covered by the laws of UK, okay? So pinapayagan ang divorce, okay? Pero kung gusto ninyo, halimbawa na ma-clear yung inyong record sa Pilipinas, okay? At halimbawa gusto niyo magpakasal uli doon sa Pilipinas, hindi naman pwedeng mapakasal doon kasi may record na kayo na you're already married. So kung gusto niyo mabura yung record din sa Pilipinas, then mag-file ka ng petition. Sino man sa inyo can file a petition sa UK in accordance with the UK law, sa law, the British law. Kung nag-grant ang inyong divorce ng korte ng British ng UK, then ang gagawin po ninyo kung gusto niyo mabura ang inyong record sa Pilipinas na married kayo is ipa-authenticate po ninyo ang mga lahat po ng decision o ng yung judgment o divorce decree diyan sa UK, no, sa Philippine Consulate, okay? And then kuha ka ng certificate doon sa clerk of court, equivalent ng ating clerk of court, no? Na kung saan ay yun na magse-certify siya na nagkaroon ng divorce in accordance with the laws of the UK, okay? Now once you have this, no, you get in touch with your lawyer sa Pilipinas. And then, mag-file kayo ng petition sa Pilipinas for the recognition of foreign judgment. Okay? Kasi po, ang judgment po ng ibang bansa po, no, hindi po yan applicable or enforceable sa Pilipinas. Kaya kailangan pa na mag-file ka ng petition sa family law, no, sa family court rather, sa RTC, no, ng Pilipinas, na mag-file ka ng petition for the recognition of foreign judgment. Okay? Ano ibig sabihin nito? Ay para hilingin sa korte ng Pilipinas na kilalanin ang foreign judgment, no? Yung divorce decree or judgment ninyo. Okay? Pag kinilala na ito, okay? Then hindi naman po mahirap ang proceeding dito kasi summary procedure lang po ito Summary proceedings, no? Pag napatunayan ninyo na nagkaroon na nga ng divorce decree kayo
And based on our rules of evidence, siyempre ipresenta po ninyo 'yun, yung sinasabi ko mga dokumento 'no, na nagkaroon na talaga ng divorce 'no. Authenticate din ito ng ating Philippine Consulate at saka may certificate din na ini-issue yung custodian po 'no, ng batas ng British 'no, na merong ngang gano'ng batas at sang-ayon sa batas ang naisagawang proseso 'no, at ito ah, ay sinang-ayunan po ng magistrate o ng korte ng UK, okay? Once na-submit niyo 'yan sa Philippine courts at, ito'y nabigyan ng daan o due course kung tawagin, napa-approve, okay? 'Di ang gagawin niyo next step through your lawyer is, kung naging final na un-executory na yung judgment ng korte, ay humingi kayo ng writ of execution and then para ikuman yung sheriff na i-implement 'no, yung order ng korte. So that means i-serve yung decision ng korte sa civil registrar 'no, kung saan naka-register ang inyong kasal sa Pilipinas at gano'n din sa Philippine Statistics Authority at magkaroon ng tinatawag na nagkaroon ng entry of judgment at na-receive ito ng PSA at saka civil registrar 'no, upang sa gano'n ay ma-cancel po ang inyong record na sa inyong kasal sa Pilipinas, okey? So, iyon ang karamihan ng kamalian ng iba. Akala nila porke nagkaroon na ng judgment of divorce doon sa ibang bansa kung saan sila nakatira, ay that's it na. O kaya yung iba nag-file ng petition dito tulad nating sinasabi for the recognition of foreign judgment at nung nag-grant yung kanilang petition for the recognition of foreign judgment, ay hindi naman nila ito na-implement. Akala nila automatic na yon na porke may desisyon ng korte, ay yun na yun. Hindi. Ay dapat yung desisyon ng korte ipa-serve po ninyo sa sheriff doon sa civil registrar, for corresponding annotations, recording, at doon sa PSA. Okay? At saka may sundin po yung mga requirements doon upang sa ganun ay maging ganap po ang inyong pag-file ng petition, recognition po at saka implementation po, no, execution ng decision ng korte sa Pilipinas, recognizing your divorce, no, in foreign land katulad ng USA man o Canada o diyan sa UK o ibang parte po ng mundo. Okay? So I hope nasagot natin ang katanungan po ni Robert Turiba, 1049. Okay? Maraming salamat 'no sa inyong oras. Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity again 'no, sa makapapasok pa lang. Ang good news po natin, meron na po tayong Facebook account sa Facebook 'no. Batas Pinoy po ang inyong hanapin 'no, Batas Pinoy and pakitulungan po ninyo ang inyong lingkod na paki-share po ang good news na ito sa inyong kaibigan, kababayan, kamag-anak, kakilala 'no. Mga fellow subscribers po ninyo, sharers and likers dito sa YouTube upang sa gano'n po ay magkaroon din po tayo ng followers. Kasi kabubukas po lang po ng account nito as of this time, baka mabibilang pa lang po sa daliri po yung ating mga followers doon. So, I hope you could help me 'no, ang inyong lingkod, ang Batas Pinoy, na mapalawig pa natin ating reach 'no, through the Facebook account po natin at maipagpatuloy natin at ma-enhance po natin ang ating capacity to reach out our kababayans 'no, all over the world 'no, at mabigyan sila natin ng kaakibat na legal na impormasyon 'no, tungkol sa ating batas sa Pilipinas na, sila din po ay one way or the other, kanilang mahal sa buhay ay maapektuhan po sa ating mga batas, okay? So hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again in the next, video po natin. Bye-bye and God bless.